Energy FM. Same pero iba. Mga pangga, kamusta naman? Oras natin 5:31 na. Nako, katapos na naman ang Lunes ninyo. Ang bilis, no? Oli, alam mo, sabi nga nila napakatagal daw bumabad ng January. Totoo. Parang hindi na natatapos. Parang ang bilis niya kasi tingin mo, ilang kemot na lang, oh. Ito na, hello, Feb, Ibig. Correct. Pagising nyo, Disyembre na naman. Oo, no? Disyembre kagad. Ang bilis talaga, promise, mga nangyayaring yon, no? At marami na rin dapat mag-ipon talaga kasi nga, bihira na lang talaga magugulat yan. Summer na. Marami Totoo na out of yan. town, out of the country. Totoo. May mga magdadagat na naman dyan. Kaya nga, Jimbo, sinasabi ko sa'yo, yung epektos, bilhin mo na. Kaya kailangan natin mag-ipon, mga pangga, dahil bukod dyan ilang kembot, pasokan na naman. Truly. Talagang todo banat tayo ngayon, ano, Jim? Tama, kailangan maghapit. Kailangan natin sa buhay ang magtrabaho, alipin ng salapi. Ayan. Mabuhay ang mga alipin. Mabuhay! At pero syempre partner ngayong araw ng Lunes, hindi mawawala talaga sa atin ang drama. Nakadikit na to Oo. Everyday. Everyday. Ano ba ang drama naman ng ating pangga ngayong Lunes? Eto, story time. Sige, story time tayo ngayon. Mga pangga, makinig kayo. Ito nangyari. Alam mo ba, nakakalurky. Ano yan? Kasi itong si ate mo girl, tago natin yung pangalan kasi ngayon daw to nangyayari. Under investigation pa. Ipangalan natin sa pangalang Madam X. Si Madam X. Madam X. Ito ngayon, yung boss niya at kasamahan niya sa work, ka-level niya to sa work may something. Okay, pero hindi alam ng iba, yung mga higher ups na tinatawag daw. Bawal daw kasi sa call center. So okay. ano to? BPO? BPO. Ngayon, alam niya kung ano yung nangyayari sa pagitan ng dalawa, pero hindi rin siya makapagsalita dahil friend niya yung involved kay Bossing. Ang nangyari, itong misis ni Bossing, so may asawa. Ang misis ni Bossing, chinat siya. Ngayon tinatanong niya, kinukumpirma lang, meron bang namamagitan dyan kay ate girl at sa boss mo? Hindi siya ngayon makasagot. Ang tinatanong niya sa akin lang talaga, Ba't sa'yo lang? Hindi, sa pag-send padala Hindi siya nag-message Tinatanong niya kung i-report niya ba sa HR. Paano daw kapag nakarating sa HR at nalaman na nag-message sa kanya, ayaw niyang madamay? Or sasabihin niya ba dun sa friend niya? Or dediretso siya dun sa boss niya? Or letter D, wala na lang siyang gagawin. Walang pake. Oo. Naku, mahirap yan. Kasi hindi raw siya pinapatulog ng konsensya niya ngayon. Yun nga Tsaka ang hirap niyan, kapag nagkabistuhan na, damay pa rin siya dyan. Kasi may alam siya. Unless, hindi siya ibubuking ng kaibigan niya. Posibleng hindi siya idawit nun. Sa tingin mo, ibubuking siya? Oo, kasi wala na siyang choice yung babae na na-involve sa boss niya Sino ang tuturo niya na para magdahilan? Hindi, anong idadahilan niya? Ibig sabihin, ang sama naman ng babae. Diba? Masama nga talaga, ginawa niya I mean, mandadamay pa siya ng tao? Ituturo niya pa na, alam po nung kaibigan ko. Kasi ganun partner, kadalasan. Ito yung mga kadalasan na nangyayari. Hindi na kasi, kumbaga parang, kapag ikaw nahuli ka na, kotendiyak ka na, gagawa ka ng reason gagawa ka ng dahilan para merong mabaling pang at madamay. Kasi ang hirap pag inakumulat yun So parang down na down ka niyan. So kunwari, ganito yung setup. Halimbawa, ako sige, ganito na lang. Ikaw yung may alam. Ako yung... ikaw yung merong ikaw si Bossing. Hindi, ako yung... Na may babae. Hindi, ako yung friend mo na may alam. Ikaw yung may kay Bossing. Ikaw yung may kaluguyo. Ngayon ako, ang gagawin mo niyan, syempre dadamay mo na ako. Ikaw ba? Sa tingin mo hindi mo ako dadamay? Posible Hindi. Sige, ewan ko para sa akin Pag nagkahulihan, anong gagawin mo? Pag nagkahulihan, bakit ako mandadamay pa? Akuin mo lahat? Oo. Kagagahan ko yun Parang hirap diba? Yun Para sa akin lang kung kunwari, ako yung kalaguyo ni Sir. Diba? Wala ka nang dadamay kapag nirekta ka na, kapistuhan na? Ang kapal naman ang mukha ko doon para mandamay ako. Mabait ka dyan. Bakit ako mandadamay? Kasi marami kong kakilala, maraming nagdadamay siya para meron siya kakampi. Meron siya kaano sa ano. Para sa akin ganun, gumawa ka na ng kasalanan Pero still mali pa rin talaga kung gano'n. Mabait ka pa. Diba? Bait mo pala.
Wala kang dadamay? Ako ganun eh. Kung nagkabistuhan, alam ba may ginawa tayong kalokohan, idadami mo ako. Alam mo yan. Hindi kita dinamay, naalala mo yon? Proven and tested. Oo. Never ako mandadamay. At saka kapag kunwari, alam kong involved ako, aakuin ko rin na kasalanan ko. Involved po ako dyan. Mabait ka. Well, going back doon sa issue na yan. So, etong si girl na nakakaalam, magdi-decide dapat siya dito kung talagang irekta niya na kasi malaking gulo yan eh. Para sa akin, kasi the mere fact na nakukonsensya ka na eh. Hindi ka ibig sabihin yan, tinatawag ka na para magsalita, di ba? Although, aminin mo na may mali ka rin. Kasi yung hindi pagsasalita ay kasalanan din yan. Oo, pagiging tahimik mo. Oo, di ba? Kumbaga ikaw yung saksi sa lahat eh. Tapos tahimik ka lang. Do kasi iniisip natin na ba't ka mangingialam? Hindi mo naman problema yan. Eh ang problema, kasi preni niya yun eh. May lumapit na sa'yo eh, na nagtatanong ng ano eh. Kumbaga, napagkwentuhan na siya eh. So, ibig sabihin, yung mismong salarin, alam na ng friend, alam na rin ito ni ate. Pero kasi ang may pinaka-responsibilidad ka dyan, ditong si sender dun sa kaibigan mo. Diba? Wala ka namang responsibilidad dun sa misis eh. At sa boss eh. Kasi hindi mo naman kaibigan yan eh. Totoo. So, rumekta ka dun sa kaibigan mo. So, bago ka dumiretso sa HR. Oo. Sabihin mo sa friend mo, uy, Bes, nag-message sa akin yung misis ni boss, anong gagawin mo? Kasi alam mo, huwag mo na ituloy yan, sa ganyan. totoo lang kasi partner, hindi ka i-message ng misis ni boss. Doon na siya mismo nakakaalam na meron kang involvement doon. Oo, ibig sabihin aware si misis na meron ka. May nagsabi pang iba dyan na nakakita na nirekta siya. Posibleng ang galing naman ng misis na alam na ikaw kagad na may something na nakakaalam ko yung piping saksi, gano'n. Correct, oo. May, umaming ka na kasi mali mo, sinusubukan ka pa, isa ka rin sa masibak. Correct. Matanggal ang trabaho. Totoo yan. Ganon yun eh. Kasi eventually lalabas yung katotohanan eh. Lalabas. Diba? Kasi hindi naman, kung ako yung misis, hindi ko naman sasabihin na, oy ikaw, bruha ka, ang dami mo palang alam, ba't di mo sinasabi sa akin? Siyempre, ano pa rin, may delikadesa pa rin yung asawa. May alam ka ba? Ganun. Siyempre, gagawa muna siya ng first move doon para hindi masyado ka mabigla na may alam na pala siya. Yes. Ang bait pa nga ng misis Mabait. Kasi kung yung ibang misis yan, abay diretso na yan. Edukada. Malamang. Asawa ng boss eh. Totoo. Kaya hindi ganun. Kung talakera yan, murahin ka agad pag sagot mo ng phone niya agad. O pag nakita ka, makasampaling ka na. Correct. So yun ate ang kailangan mong gawin, dumiretso ka dun sa kaibigan mo. And sabihan mo na siya na ganyan yung nangyayari. Or pwede mo rin sabihin sa kanya, mas tigilan mo na yan. Oo. Kasi alam mo, malaking gulo to. Kasi pag nalaman ni boss yan, hindi lang ikaw madadamay, baka pati ako masibak. Di ba? Yun na lang din, konsensyahin mo rin yung kaibigan mo, total. Kasi mahirap niya kapag tawag na yung... Kinukonsinti. Di ba, Sheena? Mahirap yung kinukonsinti. Mahirap talaga. Kasi lalabas sa katotohanan. At yung konsensya, dala-dala mo rin. Yan. Di ba, partner? Kahit anong bao at kimchi na. Lalabas ang katotohanan. Dala-dala mo yun, masakit sa puso. Kasi, diba na, Jim? Ang hirap. kaya hanggat maaga, unahan mo na, sabihin mo sa akin. Oo, wag tayo maging enabler ng mga cheater. No, Jim? Tama, Sheena. Mali eh. Wag na natin gagawin uli. Hindi nakukuha lahat sa pagkain. Sa kimchi. Sa pera. Sa pagkakaibigan. Kasi dito, relasyon na ang nakataya dito. Totoo, buhay ng iba yung sinisira mo. Di ba, Jim? Tama. Kaya tama na, umaming ka na. Kausapin mo na yan. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda. Hindi masusolusyonan ng panibago pang pagkakamali ang ginawa mong pagkakamali. Noong una pa lang. Diba? Ituwid mo na kung meron kang chance. Kasi habang nagtatanong na yan, marami nang alam yan. Marami na rin yung plano. Totoo yan. Kasi mali mo, sinusubukan lang ikaw na umamin. Pero hindi ka umaamin. Pero alam ni Mrs. nung boss niya na ikaw ay isa dan talaga. Totoo. Buti na lang mabait yung mga ibang kakilala ko, Jimbo. Oo, nagbago na, no? Na hindi ako dinaretso ng tanong. May alam ka ba? Mabait lang talaga din yung Mrs. Mabait yung Mrs. Kaya, yun ang tinatawag na safe. Yun lang. Yun lang. Pero, yun na lang ate para partner, tingnan natin ang mga sinasabi ng mga pangga natin sa ating Facebook Live sa Energy FM. Eto sasabihin na lang sa HR or kaya sa asawa niya yung nakita niya about sa boss and sa friend niya. Dapat po kasi ang pakikipagrelasyon gawing pribado at huwag sa trabaho. Ano sabi niya? Sasabihin na lang sa HR o kaya sa asawa, rekta?
Parang mali yun. Mali po kung sa Darwin, mahirap asawa yun. mismo. Dapat doon sa friend niya muna. Kasi yun yung yun yung may kasalanan eh. Oo. At saka yun yung meron kang relasyon. Oo, diba? Kasi ang pangit naman. So parang binayipas mo rin yung friend mo. Direkta mo doon. Iba magiging pakiramdam nun. Yes. Hindi tayo nangungonsinti Kumbaga sasabihan mo na mismo yung kaibigan mo. Natigilan na. Oo. Kasi hindi mo naman ibabalikan lahat kapag may nangyari na eh. Oo. Diba? Hindi mo ito-tolerate yung kaibigan mo. Yes. Diba? Ayan, magsabi ka na kasi ate, mabubuking po si Kuya Jim. Ba't ako? Hindi ko po kilala yung girl na yan. Grabe naman kayo. Hindi po si Jim yan guys. May, hindi ako yung May. Grabe naman si May Ba't napunta sa akin? Yung pinagbibiroan po namin ay nakalipas na. Oo, tapos na po yun. May period na nga eh. May period. Ayan. Ay, nako. Bawa-shout daw yan, si May Lapena. Hello. Eto pa, sabi, maski po ako, pag ganyan ang kaibigan ko nakipagrelasyon sa boss na may asawa, hindi ko ito itotolerate. Sabi ni Darwin Rosal. Tama naman talaga. Hindi mo, kung halimbawa, ganito partner, hindi masyadong hirapan. Hindi related sa boss. Outside. Makikialam ka pa, mag-ano ka pa doon. Halimbawa, friend mo nga eh. Syempre, kakilala mo naman yung jowa, may jowa to si ate. Kilala mo yung jowa niya. Nakikita mo yung friend mo. Siyempre sasabihan ko yung friend ko na anong balak mo? Mamili ka na. Yung mga salita ni Sheena, kung ikaw gusto mo yung pangalawa mo, mamili ka na sa dalawa kung sino talaga pipili mo kasi mahirap yung pagsabayan. Magaling kang kaibigan. Mabuti kang kaibigan kasi para hindi mo siya tinolerate na pagsabayin mo yung dalawa. Oo. Ang ginawa mo, mamili ka na para wala nang masaktan. Yun. Galing. Kasi syempre responsibilidad mo, desisyon mo. Yes. Hindi pwedeng ako magdidikta sa buhay mo. Diba? Yan ang totoong kaibigan. Hindi ka tinolerate doon kasi pinapili ka niya. Kasi kung halimbawa hindi naman niya hawak yung damdamin mo, sinabi niya sa'yo, mamili ka na sa dalawa. Total, ginagawa mo niyan eh. Kung sino mas mahal mo sa kanila, magbitaw ka ng isa dyan. Yes, kasi hindi nyo naman alam eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay mo. Kung anong totoong nangyayari. Tama. Diba? So, hayaan kita. Sa'yo yung bola. Andito lang ako para i-guide ka. Sa tamang daan. Oo, pero ikaw pa rin ang magdadala niyan. Ikaw pa rin magdidesisyon. At least hindi nagkulang si Frenny na nag-remind sa'yo. Truly. Diba? Okay. So, yun lang ha. Maraming salamat. Ate, sana okay na kayo ha. Makausap mo yan. Oo. At pabati daw yung mga nanonood sa atin sa Hong Kong. Si Ate Pearly Dolor po. Hello po. Ayan. So, bago umakyat sa husgado, ayusin nyo na yan. Okay? Huwag nyo nang hintayin lumaki pa. Correct. Maraming madamay. Totoo. Okay? Mahirap pa umabot sa kasuhan yan, friend. Sabi ko, hindi mo kaya sabihin, kwento mo sa akin, ako magsasabi. May mga ganyan tao talaga, yung mga malalakas ng loob talaga, na kayang gawin para mapigilan ka agad. Diba? Anyway, sige. Yan na, sana maayos yung dramong yan. Truly. Malaking problema yan, partner. Good luck talaga sa inyo, ate, ha? Ayusin mo, ha? Maraming salamat sa inyo mga pangga. At isa na namang Lunes na medyo, partner, Lunes na Lunes ha, matindihan ha. Kaya nga, nahirapan tayo sa sistema. Sino uunahin? Pati nauungkat eh. Kaya nga eh. Ay nako. Delicates. Sige. Pabel, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Ayan, susunod na The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico. Kaya tutok lang mga panggain. Don't forget to like, follow, and share Sheena1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Yes. So, alam nyo na ang gagawin ninyo ha. Pati sa TikTok din, Jimbo. Oo, sa akin din. Instagram, lahat na. Sa kanya kasi, diretso eh. Sheena, ano sa'yo? 1067 lahat. Sa akin naman, at DJ Jimbo 1067. Kasi sabi sa'yo Kaya nga, ayusin mo na eh. Tagal na ito. Pa ito, 2015 ka yata, 16. Kaya nga eh. Huwag mo hintayin, mamatay ka na bago mo i-edit. At DJ Jimbo 1067. Alright. Yes. Dahil dyan kami po yung magpapaalam ng mga pangga. Maraming salamat sa inyong mga drama for today. At syempre, bukas, panibagong drama na naman partner ang ating pag-uusapan. Truly. Tuesday na. Sige. Yes. Kaya naman, dudok lang, walang maglilipat. Nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalist DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabihing radyo, sabihin mo!